Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na hindi hahayaan ng pamahalaan na magpatuloy ang smuggling sa bansa. Mas mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Agricultural Sabotage Act ipinag-utos. Distribusyon ng mga nakumpiskang frozen mackerel pinangunahan ni Pangulong Marcos. Mga nakumpiskang produkto, ligtas kainin bago ipamahagi. Department of Education nagpasalamat sa ibinigay ni Pangulong Marcos Jr. sa mataas na Service Recognition Incentive sa mga guro. Bigayan ng SRI, umpisa na sa Biyernes. Bagong guideline sa pagpasok at paglabas sa 6-kilometer danger zone sa Negros Island, ipinatutupad. DSWD may 2 bilyong piso na standby funds para sa mga biktima ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Taunang tara sa palasyo, magsisimula na ngayong gabi. Unang simbang gabi, naging mapayapa. At ilalatag na seguridad para sa holiday season, kasado na ayon sa Philippine National Police. Una sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahagi ng mga nakumpiskang mackerel ng mga otoridad na nagkakahalaga ng 178 million pesos. Nasa daan-daang pamilya sa Baseco Compound sa Maynila ang nakatanggap ng tig-2 kilo ng mackerel. Tiniyak naman ng Pangulo na mas paigtingin pa ng pamahalaan ang pagbabantay para maiwasan na ang smuggling ng mga produkto at sakali mang maulit pa ang ganitong insidente na makakumpiska ng anumang produkto at agricultural products, ay tiyak na mapupunta ang mga ito sa taong bayan. Binigyang direktiba naman ni Pangulong Marcos ang mga kinuukulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin pa ang pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, lalo't ang mga smuggler ang sumisira sa merkado sa Pilipinas. Maliban sa Baseco Compound, ipinamahagi rin ng frozen mackerel sa iba't ibang LGU sa National Capital Region. Ang ginagawa po, ini-smuggle nila, pinapasok nila, tapos iipitin, hindi ilalabas. Mag-aantay hanggang tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, saka nila pagbibili. Kaya't yun ang iniiwasan natin dahil ang nabibiktima dyan ay ang taong bayan, yung pangkaraniwan na ating mga mamamayan. Kaya't hindi natin papayagan na matuloy na yung mga ganyang klaseng sistema. Kaya't ito yung buong tinatawag na chain na kailangan natin buwagin. At ito is, as I said, is the first case under the new law of the Anti-Agricultural Sabotage Act. I've spoken to our Bureau of Customs, I've spoken to the Department of Agriculture. We have to keep going. Kailangan patibayin pa natin ito. Para ibayong mapababa ang presyo ng bigas sa merkado, hinikayat na ni House Speaker Martin Romualdez ang pamahalaan na bumuo ng isang mega task force na siyang hahabol sa mga umano'y nagmamanipula ng presyo ng bigas at gahaman ng mga trader. Sinabi ito ng House Leader kasunod ng pagkakadiskubre ng House Quinta Committee na mayroong umanong sabwatan at price manipulation sa bigas. Kahit pa may oversupply naman at binabaan na ang taripa ng inaangkat na bigas. Maaari aniyang buuin ng Department of Agriculture, Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno ang naturang task force. Ang mungkain ni Romualdez ay mabigyan ito ng kapangyarihan na magsagawa ng inventaryo. Alamin kung nakakasunod ba sa batas sa pagbubuwis, mag-inspeksyon sa warehouse at ipasara ang mga mapagsamantalang negosyante.
Nais din ng House Speaker na magsumite ng buwanang report sa Kongreso ang task force bilang bahagi ng kanilang oversight. Ayon kay Speaker Romualdez, may tuturing na betrayal of public trust ang mga natukoy na issue ng Quintacom, kaya't dapat ay maaksyonan ito kaagad-agad. Hindi anya sila papayag na magpatuloy ang anomalyang ito. Kaya't sa panig ng Kamara, sisikapin din nilang matukoy at mabuwag na ang umano'y kartel na ito. Pasasalamat ng Department of Education sa handog na 20,000 Service Recognition Incentive o SRI ng pamahalaan. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, historic moment para sa kagawaran ng hakbang na ginawa ng pamahalaan. Kaya naman labis ang kanilang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pagsuporta nito sa kapakanan ng mga guro at staff ng education sector. Gayon din ay nagpaabot ng pasasalamat ang kalihim kay Department of Budget Secretary Amena Pangandaman. Testamento umano ang naturang grant kung gaano pinahahalagahan ng pamahalaan ang dedikasyon at sakripisyo ng mga education frontliners. Samantala, ilalabas naman ng DepEd ang full SRI para sa mga teaching and non-teaching personnel sa darating na December 20 ngayong taon. Sumunod at lumikas na. Ito ang apila ng Office of Civil Defense, OCD, sa mga residente na nasa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Canlaon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, tiniyak ni OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na nakaalalay ang buong pamahalaan para tumugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pinakahuling monitoring kasi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, may panganib pa rin na posibleng pumutok anumang oras ang Bulkang Canlaon. Kaya naman ang pamahalaan patuloy na nakatutok sa 3 lugar sa La Carlota, Canlaon at La Castellana. Siyempre, papasok po yung Pasko, no? Kailangan medyo maayos po ang kalagayan nila doon. So, nandun naman tayo at tuloy-tuloy po at tinututukan po ng ating OCD. Alright. Yan naman ay sa instruction na rin ng ating Pangulo, no? Last week, nagbigay na siya na lahat ng pwedeng ibigay na tulong ay dapat ibigay. So, si President Marcos po ay nakatutok din at sinusubaybayan at tinitingnan kung ano pa ang kailangan doon. Pumalo na sa 2,000 pamilya ang inilikas sa bayan ng La Castellana sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito'y bunsod na rin ng mandatory evacuation na ipinatupad sa mga barangay na malapit sa 6-kilometer radius extended danger zone. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa Balitang Pambansa. Jesse. Yes, Alan, ngayon ang unang araw ng no human activity sa ilang mga lugar malapit sa Bulkang Canlaon na target ng Office of Civil Defense Region 6. Kaya inilikas ang nasa mahigit 6,000 individual mula sa 5 barangay sa bayan ng La Castellana. Pansamantalang nanunuluyan sa siyam na evacuation center sa mga residenteng nakatira mula sa barangay Kabataan, Yak na Bato, Masulog, Bansalanaw at Sagaang. Patuloy naman ang pagdating ng mga donasyon ng tulong mula sa iba't ibang NGO, LGUs at maging sa national government gaya ng pagkain at mga non-food items sa munisipyo. Mayroon ding supply ng bigkas at painom na tubig ang Philippine Red Cross sa tulong ng kanilang water bladder na siyang ginagamit na pag-filter ng tubig at siyang pinamamahagi sa mga evacuation center. Samantala, sa Canlaon City, umakyat na sa mahigit 5,000 individual at naiikas at nanunuluyan sa 8 evacuation centers. Nagsagawa naman ng mga activities para sa mga kabataan ng DSWD gaya ng mga games at mga arts activity. May inidaan ding mga aktibidad ng DSWD na nakatutok sa mental health ng mga internally displaced persons para maigsa ng kanilang pangangamba unsod ng sitwasyong dulot ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Yan muna mga huling balita mula dito sa lalawigan ng Negros Occidental. Ako si Jesse Atienza para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jesse Atienza. Mga panibagong alituntunin sa pagpasok at paglabas sa mga lumikas na residente sa Canlaon Danger Zone, ipinatutupad si Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa.
Dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon, nagpalabas ng mga alituntunin ang Regional Task Force Kanlaon para sa pagpasok at paglabas ng mga internally displaced persons na may mahalagang aktibidad o essential activities sa expanded 6-kilometer permanent danger zone. Ayon kay Cristina Mayor ng Office of the Civil Defense Western Visayas, pinapayagang makabalik sa expanded danger zone ang mga evacuees pero dapat pasok ito sa itinakdang window time mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Walang papayagang makapasok matapos ang nasabing oras. Ang mga LGU ay dapat magtalaga ng mga pick-up points para sa agarang paglilikas sakaling magkaroon ng emergency o eruption. Ang mga opisyal ng barangay ay inaasahang tutulong sa pag-validate ng mga pumapasok at lumalabas na IDPs sa mga border control. Lahat ng IDPs ay kailangang magdala ng access pass na ipagkakaloob ng LGU. Gayon din ang kanilang valid ID para sa verifikasyon. Binigyang diin ni Director Raul Fernandez, Regional Director ng OCD6 at Chairperson ng Task Force Kanlaon, ang kahalagahan ng kooperasyon ng lahat ng ahensya, LGU at mga apektadong residente para sa matagumpay na implementasyon ng mga nasabing patakaran. Ang mga alituntunin ay naglalayong maprotektahan ng mga pamilya mula sa patuloy na panganib ng Bulkang Kanlaon at paghanda sa anumang mas malalang sitwasyon. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of Social Welfare Development DSWD na patuloy ang kanilang pag-agapay sa mga lokal na pamahalaan ng Negros kasabay ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, na siya ring tagapagsalita ng ahensya, nasa 22 milyong piso na halaga ng humanitarian assistance ang kanilang naipaaabot sa mga apektadong residente sa Negros Island. Kabilang narito ang family food packs, non-food items tulad ng hygiene kits, modular tents at iba pa. Maliban dito, nagtayo din aniya ng mga children at women-friendly space sa mga evacuation centers para sa vulnerable sector. Kabilang na rin ang kanilang psychosocial services. Sa huling datos ng DSWD, nasa mahigit 4,000 na mga pamilya o katumbas ng mahigit 13,000 na mga katao ang nanunuluyan ngayon sa 27 evacuation centers sa Region 6 at 7. Ayon pa kay Dumlao, nasa mahigit 2 bilyong pisong halaga pa ang mayroon ang kanilang ahensya at sapat pa niya ito sakaling magtagal pa ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon. Nakahanda po ang DSWD na umalalayo at umagapay po sa mga lokal na pamahalaan para ma-augment yung kanilang resources. Yung mga food and non-food items natin ay naka-preposition strategically across the country. Anytime nakakailanganin po ng karagdagang mga food and non-food items ay makakapagpahatid po, makakapagpadala po tayo dyan sa Negros Island. Tatlong weather system ang kasalukuyang nakaaapekto sa bansa sa pagbubukas ng linggo. Kung paano nakaaapekto ang mga ito sa iba't ibang lugar sa bansa, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang tanghali po, Ma'am Veronica. Magandang rin sa ating mga taga-subaybay sa TV4. Patuloy pa nga rin ang epekto ng shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon at nagdadala ito ng mga kasagsagan na pagulan, pagkitad pagkulog sa Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Bicol Region. Northeast monsoon nakaka-apekto sa nalalabing bahagi ng Luzon at nagpapaulan sa Cagayan Valley, Car at Aurora. IDCZ naman ang nakaka-apekto sa Mindanao at nagdadala ng mga paulan rin sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Sorsogon, Caraga at Davao Region. Mas magandang panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon kung saan may mga tsansa lang ng may hinang pagulan at sa nalalabing bahagi ng bansa may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Pero din tayo nakataas ng wind warning sa seaboards ng Northern Luzon kaya kung maaari ay huwag mo na pumalaot sa mga lugar na iyon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Pero din tayo nilabas na weather advisory ito ay updated kaninang alas 11 ng umaga kung saan katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan ang inaasahan sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Andyan nga muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat, Weather Specialist Veronica Torres. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking ambag ng pelikulang Pilipino sa pagtataguyod ng sining at kultura ng bansa sa pamagitan niya ng isinagawang konsyerto sa palasyo kung saan dinaluhan yan ng mga sikat
at batikang artista. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Napuno ng mga iniidolong star at nagningning ang entablado ng Malacanang kagabi. Sa ika-5 edisyon kasi ng konsyerto sa Palasyo, present ang mga pinakamalalaki at sikat na star sa telebisyon at pinilakang tabing. Para sa pelikulang Pilipino ang tema ng pre-holiday celebration. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na bigyang pugay ang hindi matatawarang kontribusyon ng Philippine film industry na humubog sa ating sining at kultura. Itinaon ang event sa ika-50 edisyon ng taunang Metro Manila Film Festival bilang suporta sa 10 pelikula na ipalalabas sa sinihan sa darating na Pasko. Noong 2020, hindi nagkaroon ng tradisyonal na palabas ang MMFF entry sa mga sinihan dahil sa pandemya. Kaya mahalagaan niya na suportahan at ibalik ang dating sigla ng mga pelikula. Na-appreciate namin ito, malaking tulong ito, lalo pa talagang naghihingalo ang pelikulang Pilipino. Anumang tulong ay na-appreciate namin lahat. Napakalaking bagay po na alam naming may suporta mula sa gobyerno, lalo na po sa ating Pangulo. It's my first time here and I'm just really happy that they really support Philippine cinema. Pero bukod sa takilya, hindi lamang nagbibigay saya ang mga pelikulang Pinoy, kundi trabaho at hanap buhay mula sa mga manunulat, direktor at manggagawa sa harap at likod ng kamera. Napakahalaga talaga na bigyan natin ng honor and importance yung ating film industry dahil nagbibigay ito ng kabuhayan sa ating mga kababayang Pilipino. And this gives opportunities for fellow Filipinos and the rest of the world to discover the beauty of our country and the talent of the Filipino people. It proves once and for all that this is one administration that does not just merely give lip service. It's not merely a set of promises. It's not merely reaching out to the Philippine film industry when there is something needed from the people of the industry. Here we see a deliberate and concentrated and concerted effort of the administration to really help the film industry, which is in dire need of the support of the government. Kasabay nito na bigyan ng pagkakataon na makilala ang ilang Pilipinong mga awit, mananayaw at iba pang alagad ng sining na nag-perform sa konsyerto sa Palasyo. Na inisyatiba ng Office of the President kasama ang Radyo Telebisyon Malacanang. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Nakatanggap naman ng pasasalamat at papuri mula sa iba't ibang filmmakers ng Pilipinas si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y matapos ang isinagawang ika-5 installment ng konsyerto sa Palasyo para sa pelikulang Pilipino nitong linggo sa pangunguna ng pamahalaan. Ayon kay Film Development Council of the Philippines Chairman at CEO Direk Jose Javier Reyes, pinatunayan aniya ng pamahalaan na suportado nila ang film industry ng bansa. Gayon din ang effort ng kanilang ginagawa para itaguyod ang pelikulang Pilipino na kailangan ng suporta mula sa ating gobyerno. Binigyan din naman ng batikang aktres na si Lorna Tolentino ang kahalagahan ng pagbuhay sa industriya na wala na umanong masyadong tumatangkilik. Samantala, highlight sa konsyerto sa Palasyo ang 10 pelikulang Pilipino na ipapalabas mula December 25 hanggang January 7 sa 2025. Kasabay ng programa ay ipinagdiwang din ang ika-50 edisyon ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Magsisimula na mamayang gabi ang taunang Tara sa Palasyo, kung saan tampok ang iba't ibang exciting activities na pwedeng isama ang pamilya at barkada. Samantala, naging mapayapa naman ang unang simbang gabi. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Bukas na ang Malacanang para sa lahat, para sa taunang Tara sa Palasyo. Pagkatapos ang Misa de Gallo tuwing alas 4 na madaling araw, mga pamaskong kakanin at Christmas display naman ang maaaring puntahan ng madla. Libre din ang carnival rides at games simula alas 6 ng gabi sa December 16 hanggang 23.
Samantala, umabot hanggang labas ang dami ng mga nagsimba sa Santo Domingo Parish sa Quezon City. Tradisyon na raw na pamilya ni Tatay Bugoy ang magsimba tuwing Misa de Gallo. Sa pamilya po, yung para sa yung kalusugan, yung kaligtasan palagi. Magandang kalusugan naman ang dalangin ni Nanay Geneva, kaya kukumpletuhin nilang mag-asawa ang 9 na araw na Misa de Gallo. Yung liwanag na aking paningin, kabutihang loob, hindi madamot sa kapwa, magmahal sa kapwa, at manampalataya higit sa Kanya. Pagkatapos sa misa, diretso bili naman ng mga kakanin ang mga nagsimba katulad ng sikat tuwing Pasko na bibingka at puto bumbong. Nakakalat ang Traffic and Transport Management sa Quezon City para sa regulasyon na pumapasok at sabay-sabay na paglabas ng mga tao sa simbahan. Naging maayos at payapa ang pagdiriwang ng unang araw ng Misa de Gallo sa Santo Domingo Parish. Alinsunod naman sa Ligtas Paskuhan 2024, nakikipagtulungan ng Philippine National Police sa mga local government units, simbahan at iba pang madalas na dinarayo ng mga tao para sa karagdagang seguridad. Sinuspindi na rin ang vacation leaves ng PNP simula kahapon para sa mas maigting na aksyon ng mga pulis ngayong holiday season. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Naging mapayapa sa pangkalahatan ang unang araw ng simbang gabi sa buong bansa ayon sa Philippine National Police. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na wala silang naitalang kahit anong gulo na kasabay sa pag-arangkada ng Misa de Gallo. Ayon pa kay Fajardo, halos 11,000 pulis ang kanilang ipinakalat sa buong bansa para matiyak ang kaligtasan ng makiisa sa buong simbang gabi. Bukod sa mga police assistance desk malapit sa mga simbahan, mayroon ding mobile at foot patrol ang PNP. Simula naman kahapon ay bawal nang mag-leave ang mga PNP personnel at magtatagal ito hanggang January 6 bilang bahagi ng kanilang Ligtas Paskuhan. Samantala, muling nagpaalala ang PNP Anti-Cybercrime Group na magdoble ingat sa mga online scams na laganap tuwing sasapit ang holiday season. Sa kabila nito ay sinabi ng spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group na bumababa ang bilang ng mga nabibiktima ng online scam tulad ng online shopping na resulta daw ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa mga scammer. Paalala ng PNP kung too good to be true ito, ang offer ay mga ganyan ay malaki ang posibilidad na ito ay scam. So for ma'am ay naging maayos naman pagkalahatan yung unang araw po ng simbang gabi sa buong bansa po. Wala po tayong naitala na anumang major incident that would somehow disrupt po yung peaceful observance po or pagka-umpisa po ng simbang gabi. At sana po ay magtuloy-tuloy po ito. Pinaghahandaan na ng Bureau of Immigration ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan ngayong holiday season. Sa pagtataya ng BI, nasa 110,000 pasahero ang papasok at aalis sa bansa ngayong Pasko at Bagong Taon. Inaasahang nasa 53,000 na pasahero ang darating sa bansa, habang 43,000 naman ang aalis. Nilinaw din ni Commissioner Joel Anthony Viado na walang bakasyon ang mga frontline officers ng paliparan sa kasagsagan ng Kapaskuhan. Magpapakalat din ng BI ng dagdag na tauhan at mobile counter para sa maayos na pagbiyahe ng mga pasahero. Extended na ang mga biyahe ng tren habang bukas na rin ang application para sa special permit sa iba pang mga pampublikong transportasyon kasabay ng nalalapit na Pasko. Inanunsyo ng DOTR o Department of Transportation na simula ngayong araw December 16, Lunes, extended na ang mga biyahe hanggang December 23 kasabay ng inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Gayunman, paliwanag ng DOTR, hindi ito aabutin ng hating gabi para mayroon pa ring sapat na panahon para sa maintenance ng mga tren. Samantala, binuksan na rin po ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang application para naman sa special permit ng mga public utility vehicle kung saan epektibo ito simula December 20 ngayong taon hanggang January 4, 2025. Matatandaan na nauna nang nabigyan ng special permit ang nasa 5,000 na mga bagong units ng TNVS. Gayon din para sa public utility buses, kasabay ng inaasang dagsa ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan.
tuloy at hindi magbabago ang plano kaugnay sa pagpapasara sa lahat ng POGO operations sa bansa. Ito ang binigyang diin ng DILG kasabay sa nalalapit na pagtatapos ng taon na ultimatum ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nagsara na lahat ng may lisensyang POGO simula pa noong Nobyembre 15. Buo na rin ang composite team mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na mangunguna ng pagsuyod sa mga pinaghinalaang POGO. Unang i-inspeksyonin ng composite team ang sinasabing POGO Hub sa Kawit, Cavite para matiyak na sarado na ito. Nauna nang ininspeksyon ng Kawit LGU ang pasilidad. Sa ngayon, nagkanya-kanya na ang mga dating nagtatrabaho sa lugar. Pinoproseso na rin ang deportation order dahil considered overstaying na sila sa bansa. Halos 2,000 overseas Filipino workers nagtipon-tipon para sa isang araw na OFW Family Day celebration. Si Sofia Zabate Turnos ng PIS Oxygen sa Balitang Pambansa. Nagsama-sama ang halos 2,000 overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya mula sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12 para sa taunang OFW Family Day celebration na pinangunahan ng OWA. Isang araw ang inilaan para magkasama ang mga overseas workers at kanilang mahal sa buhay. Ito ay naglalayong isulong ang kapakanan at bigyang pugay ang kontribusyon ng mga OFW at kanilang pamilya sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Sa araw na ito po ay overwhelming po ang ating participants. Meron po tayong humigit kumulang na 2,000 partisipante. Ito po ay pinabibilangan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Bukod sa mga pakulo at papremyo, nakatanggap din ng livelihood assistance ang 40 OFWs mula sa probinsya ng Sultan Kudarat. Kabilang sa mga dumalo ay si Ginalyn Milia ng Coronadal City. Maraming salamat po, OWA, for gathering all the OFWs of Region 12 for this celebration, OFW Family Day 2024. At dahil po dito, damang-dama po namin ang kalagahan at pagmamahal ng gobyerno sa aming mga OFW, mga buhay na bayani. Bukod sa region-wide celebration, nakatakda rin magsagawa ng local OFW Family Day ang OWA sa bawat munisipyo sa Rehiyon 12 ngayong buwan. Mula sa Philippine Information Agency Oxygen, Sofia Zabate Turnos, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula rito sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.